Basahin po muna natin ang verse. 1 Kings chapter 16. Basahin po natin yung verse. Parang may naka-open naman. Verse 30 and verse 31. And then, punta po tayo sa 1 Kings 21, verse 25. Naka-ready na. Sige po, say amen po pag andyan na po kayo. Amen. Sabi po rito in 1 Kings chapter 16, verse 30, And Ahab the son of Omri did evil in the sight of the Lord, above all that were before him. In verse 31, it came to pass, as if it had been a light thing for him to walk in the sins of Jeroboam, the son of Nebat, that he took the wife Jezebel, the daughter of Etbaal, king of the Sidonians, and went and served Baal and worshiped him. Chapter 21, verse 25. Sabi po rito, But there was none like unto Ahab, which did sell himself to work wickedness in the sight of the Lord. Bakit po? Because whom Jezebel, his wife, is stirred up. Tayo po'y manalangin naman namin Diyos, dakila sa lahat. Lord, salamat muli sa umagang ito na ipinagkaloob nyo nga po sa amin. Muli namin nga nakita ang katapatan mo sa aming buhay. Gaya nga po na sinabi mo sa inyong salita, they are new every morning, great is thy faithfulness. Kaya Lord, kami lubos na nagpapasalamat na binigyan mo muli kami ng pagkakataon, pribilehiyo Panginoon na mapaglingkuran ka at maglingkod alang-alang sa inyong pangalan. Salamat din sa inyong salita na aming nga narinig kaninang umaga patungkol sa buhay ni King Saul, Panginoon. Dalangin nga din po namin sa oras na ito ang mapag-aaralan namin, Lord, ay tulungan nyo nga po kami, Panginoon, na ito nga po tumanim sa aming puso't isipan. Bigyan nyo nga po kami ng mababang puso na handang tanggapin ang inyong makapangyarihan na salita sa umagang ito. At ang banal na Espiritu ang siyang kumilos sa bawat isa nga po na nandito, sa mga makikinig hanggang sa magpapahayag ng inyong salita. Kailan po bigyan namin ng kapurihan, kaluwalhatian sa araw na ito, ang natidalangin namin, pinapasalamatan sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, maaari na po kayong maupo at muli maraming salamat sa Panginoon sa pagkakataon po na makapagpahayag ng salita ng Panginoon at syempre sa ating pastor na nagpahiram po na likod ng pulpitong ito. Amen? So, ang main text po natin ay ginawa po natin sa 1 Kings chapter 16 verse 30 and 31 and 1 Kings chapter 21 and 25. Amen? So, ito po ay buhay po ni pag-aaralan po natin ang buhay, hindi po ni Ahab, kundi po si Jezebel. Amen? Pinag-aaralan na po natin ito sa camp, the spirit of Jezebel, the controlling, mga kapatid. Amen? So, ating introduction. Ngayong umaga, pag-uusapan natin ang isang uri ng espiritualidad na mapanganib dahil hindi ito madaling makita. So, magaling magpanggap ito, mga kapatid. Hindi ito laging halatang kasalanan. So, mapandin lang ito. Hindi ito laging may masamang anyo. Minsan, mukha pa nga itong mas espiritual kaysa sa iba. Ito ang tinatawag nating dishonest spirituality. Ano nga ba ang dishonest spirituality? Tandaan niyo po ito, mga kapatid. Ang dishonest spirituality, ito ay ang pagpapakitang tapat sa Diyos sa panlabas. Ngunit sa puso, sa motibo, o sa itinuturo ay hindi na nakabatay sa katotohanan ng salita ng Diyos. Dishonest spirituality, ito ay ang pagpapakitang tapat sa Diyos sa panlabas. Ngunit sa puso, sa motibo, sa mga itinuturo ay hindi na nakabatay sa katotohanan ng salita ng Diyos. Mukhang maka-Diyos, pero hindi maka-Kristo. Mukhang malalim, pero hindi na nakaugat sa Biblia. Ito ang espiritualidad na hinahanap ang papuri ng tao kaysa ang kaluguran ng Diyos. At ito ang uri ng espiritualidad na makikita natin sa buhay ni Jezebel. Pagkatapos namatay si Haring Solomon, nahati ang kaharian ng Israel sa dalawa. Ang Israel sa hilaga at ang Juda sa timog. Isa sa pinakamasamang hari ng Israel ay si King Ahab
Sinabi po yan sa 1 Kings chapter 16 verse 30. And Ahab the son of Omri did evil in the sight of the Lord above all that were before him. Ngunit mas lalo pong lumala ang kasamaan ng pinakasalan niya po si Jezebel. Kaya sa mga kalalakihan, ingat po tayo sa mga pinipili po nating babae. Kailangan talaga po dapat ipinapanalangin natin ng maigi kung sino ang ating makakataluyan. Dahil hindi po lahat ng mga Kristiyano, yes, nasa church, pero hindi po natin alam ang tunay na motibo. Mga kapatid, amen? Naging alam niyo po ba nung pinakasalan po ni King Ahab, si Jezebel, naging daan po ito upang makapasok ang pagsamba kay Baal. Kumbaga sabi nga nila parang naging political move yung ginawa na ipinakasal si Jezebel kay Baal para yung Baal worship makapasok po sa bayan ng Israel. Yun po yan mga kapatid. Ngunit mas lalo pong lumala ang kasamaan ng pakasalan po niya si Jezebel, anak ni Ethbaal, hari ng Sidonian. Hindi lamang siya naging reyna ng Israel, dinala niya ang pagsamba kay Baal. Nagpatayo siya ng mga altar para sa mga Diyos-Diyosan, pinatay niya ang mga propeta ng Panginoon, at unti-unti niyang inilayo ang puso ng Israel sa tunay na pagsamba sa Diyos. Mga kapatid, ito ang babala sa atin ngayon. Hindi lahat ng mukhang espiritual ay galing sa Diyos. Hindi lahat ng nagtuturo tungkol sa Diyos ay nagtuturo ng katotohanan. Kaya kailangan nating maging honest before God, not just spiritual before people. Iyan po ang mensahe natin sa umagang ito. Honest before God, not just spiritual before people. Tignan po natin, number 1 po natin, how Jezebel's dishonest spirituality corrupted Israel. Di ba? Paano nga ba sinira, di ba, ng pagiging dishonest spirituality ni Jezebel ang Israel, mga kapatid. Hindi agad sinira ni Jezebel ang Israel sa pamamagitan ng digmaan o karahasan. Sinira niya ito sa pamamagitan ng unti-unting paglayo ng mga tao sa Diyos. Nagsimula ito sa maling pagsamba, o makikita po natin yan, maling impluensya at pagtanggap sa mga bagay na taliwas sa salita ng Diyos. Kaya tayong mga Kristiyano, mga kapatid, ingat po tayo. Di ba, sa mga pinapakinggan natin sa loob ng church, sa mga pinapakinggan natin pag nasa labas tayo ng church, i-check natin maigi kung ito ba ay makakaapekto sa pagsamba natin sa harapan ng Panginoon, makakaapekto sa impluwensya natin sa mga kapatiran natin. Ito ba ay pagtanggap sa mga bagay na taliwas na sa harapan ng Panginoon? Unti-unting kasinungalingan ay nagmukhang katotohanan at ang maling pagsamba ay naging normal po sa Israel, mga kapatid. Kasi alam nila kung sino ang tunay na Diyos na dapat nilang paglingkuran. Pero dahil dinala ni Jezebel ang maling pagsamba, yung maling pagsamba ay naging normal na lang sa buong Israel, mga kapatid. Kaya ingat po tayo, kala natin normal na yung napapakinggan natin. Ingat po tayo, kala natin normal na yung sinasamahan natin. Tama na yung sinasabi niya. Ingat po tayo, mga kapatid. Sabi ko nga kanina, hindi lahat ng mukhang spiritual ay galing sa Diyos. Ang paglayo, mga kapatid, ganito rin ang babala sa atin ngayon. Ang paglayo sa Diyos ay kadalasang hindi nagsisimula sa malaking kasalanan. Di ba? Kasi hindi na makakapag-impluensya yan pag kitang-kita mo ang kasalanan. Pag alam mong immorality ang tao na yan, pag alam mong corrupt ang tao na yan, hihiwalayan mo yan. Iiwasan mo yan. Madalas nagsisimula ito sa maliit na kompormiso sa katotohanan ng salita ng Diyos, mga kapatid. Kaya nga sabi ko kanina, hindi yan halata eh. Masarap sa pandinig pero hindi na maka-Diyos. Kaya tignan natin kung papaano sinira ng dishonest spirituality ni Jezebel ang Israel. Letter A po natin, she introduced a religion that did not come from God. She introduced a religion that did not come from God, mga kapatid.
Makikita po natin yan sa 1 Kings chapter 16 verse 31 and 33. Basahin po natin. First Kings chapter 16 verse 31. And it came to pass as if it had been a light thing for him to walk in the sins of Jeroboam, the son of Nebat, that he took to wife Jezebel, the daughter of Ethbaal, king of Sidonians, and went and served Baal and worshiped him. Verse 32, and he reared up an altar for Baal. May kita niyo mga kapatid kung ano ang kanyang ginawa in the house of Baal, which he had built in Samaria. And Ahab made a grove, and Ahab did more to provoke the Lord God of Israel to anger than all the kings of Israel that were before him. Hindi lamang po nagpakilala si Jezebel ng ibang uri ng pagsamba. Dinala niya ang Israel sa pagsamba kay Baal at unti-unti nitong inilayo ang puso ng bayan ng Panginoon. Di ba? Ang problema ay hindi dahil bago ang kanilang ginawa. Ang problema ay hindi ito galing sa Diyos at taliwas ito sa kanyang salita. Di ba? Nag-introduce siya ng bagong religion. Di ba? Kumbaga, tawag dito, binigyan niya ng maling katuruan yung mga anak ng Diyos, mga kapatid. Kapag ang katotohanan ng Diyos ay napalitan ng katuruan ng tao, ang resulta ay paglayo sa tunay na pagsamba. Di ba? Pagka tayo po, mga kapatid, kapag ang katotohanan ng Diyos ay napalitan ng katuruan ng tao, ang resulta ay paglayo sa tunay na pagsamba sa Diyos, mga kapatid. Kaya ingat tayo, mga kapatid. Hindi lahat ng napapakinggan po natin, di ba, na sinasabi ng ating mga kapatid o kung sino man yan, mga kapatid, i-check natin maigi, ito ba ay salita ng Panginoon? Why? Kasi pwede ka pong dalhin yan sa maling pagsamba sa Diyos, mga kapatid. Kahit sabihin natin nandito ka, pero hindi ka na tunay na mananampalataya ng Panginoon. Hindi ka na tunay na sumasamba sa Panginoon kahit malakas ang amen mo, kahit nagra-write ka pa, kahit nagpipreach on ka pa, pero deep inside, alam ng Diyos kung ano ang nilalaman ng puso natin. Di ba? Ganito rin ang babala sa atin ngayon. May mga katuruan at uri ng espiritualidad na mukhang malalim, ngunit hindi na nakaugat sa Biblia, mga kapatid. Mas inuuna ang emosyon kaysa sa katotohanan ng salita ng Panginoon. Ang sukatan ng spiritual ay ano? Ano ang nararamdaman ko? Dapat hindi ganon. Sa halip, ano ang sinasabi ng salita ng Diyos? Kailangan hindi natin nilalagay sa sarili natin, di ba, ang mga bagay sa harapan ng Panginoon, ang spiritualidad na meron tayo, hindi dapat nakabase sa emosyon na meron tayo. Yan kasi ang problema sa mga Kristiyano ngayon, mga kapatid. Sobra ng may emosyon. Di ba? Lagi na lang kailangan ako ang kasama ni pastor. Lagi na lang kailangan ako ang napapansin ni pastor. Lagi na lang kailangan ako ang nilalapitan ng mga kapatiran. Lagi na lang ang kailangan ako ang bida sa church. Hindi po ganon. Hindi po tayo naglilingkod sa tao. Naglilingkod po tayo sa Diyos, mga kapatid. May mga personal na opinyon o katuruan na unti-unting ipinapasok kahit taliwas sa malinaw na pangangaral ng salita ng Diyos. Di ba? Maraming ganyan, mga kapatid. Marami ng mga personal na opinyon o katuruan na unti-unti nang pinapasok sa gawain ng Panginoon. Kaya ang ating pastor po, maingat po siya. Hindi siya agad-agad nag-i-invite ng kung sino-sinong pastor. Kailangan tama ang turo, tama ang doktrina. Pero mahirap din naman kung galing sa loob. Pagka mayroong mga tao sa loob na nagtuturo na sa mga kapatid ng hindi tamang turo. Puro emosyon na lang, yun ang iiwasan po natin, mga kapatid. Meron tayong pastor, pag may problema ang mga kapatiran, ibato nyo sa ating pastor. Merong mga preachers na pwedeng makipag-usap, pagka hindi kaya, ibato natin kay pastor. Huwag na huwag tayong magtuturo ng galing sa emosyon. Why? Kasi isa yan po sa sisira. Huwag mo siyang papasukan. Tulad ng ginawa ni Jezebel, she introduced a religion that did not come from God. Huwag mong tuturuan na hindi naman galing sa Diyos na turo. Di ba? Hindi pwedeng experience lang. Di ba? Hindi pwedeng dahil matagal ka lang na Kristiyano, dapat kailangan nakabase sa salita ng Panginoon. Amen? Ang katotohanan,
not everything that looks spiritual comes from God, mga kapatid. Not everything that looks spiritual comes from God, mga kapatid. In 1 John chapter 4 verse 1, Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God, mga kapatid. Di ba? Pagka meron tayong mga nakakausap na Kristiyano, kahit kapatiran man natin yan o sa labas, check muna natin. Totoo ba itong Kristiyano? Totoo ba itong galing sa salita ng Panginoon o hindi? Kasi maraming pwedeng magpanggap na Kristiyano sila. Maraming pwedeng magpanggap na Baptist sila. Parehas tayong Baptist. Di ba? Pero maraming Baptist na hindi na tama ang turo sa likod ng pulpito. Di ba? Maraming mga turo na nauuso ngayon na hindi na nakikita o hindi na nanggagaling sa salita ng Panginoon. Kaya mag-ingat po tayo, mga kapatid. Not everything that looks spiritual comes from God. Kaya nga meron po tayong salita ng Panginoon na pinangahawakan. Meron po tayong salita ng Diyos. The advice is, stay grounded in God's Word. Test every teaching by the Bible, not by emotions, experience, or human opinions. Ito po yung sinasabi ko kanina, mga kapatid. Iwasan po natin yung mga payo sa mga kapatiran na based lang on sa experience na meron tayo. Madalas pa naman tayong tao, emosyon ang umiiral sa atin. So ano ang maipapasa nating payo sa kanya? May emosyon din. Di ba? Na imbis na nagiging faithful, loyal tayo sa Panginoon, nag-a-adapt tayo ng ibang turo na hindi naman galing sa Diyos. Di ba? Na darating sa panahon na magiging kalaban pa tayo ng pastor. Magiging kontra pa. Di ba? Nako-confuse na yung ating isipan, nako-confuse na tayo. Ba't iba yung narinig ko? Kaysa sa tinuturo ng pastor, nagkakaroon ng confusion, mga kapatid. Nagiging kontrabida pa, hindi lang ang pastor, lalo ang salita ng Panginoon. Kung sino pa yung nagtuturo ng tama, siya pa yung nagiging kontrabida. Hindi lang po niya basta nag-introduce ng bagong religion. Ano pa? Letter B, she influenced others to turn away from God. In 1 Kings chapter 18, verse 18-19, mga kapatid, basahin po natin. Sabi po dito, Now therefore, send and gather to me all Israel, and to Mount Carmel, and the prophets of Baal, 450, and the prophets of the groves, 400, which ate at Jezebel's table. May kita natin, grabe yung mga propeta ni Jezebel, no? Ito po kasi yung time, mga kapatid, nang nagharap po si Ahab tsaka si Elijah. So sinabi po ito ni Elijah. 'Di ba yung mga propeta, ito po yung challenge ni Elijah, yung mga propeta, yung magpaapoy. 'Di ba? So binanggit po dito ni Elijah kung tingnan mo gaano karami ang naimpluwensyahan ni Jezebel. Grabe, no? Grabe yung pag-uugali ng babae na ito. Di ba? Kumbaga yung evil, she is wicked. Di ba? Kumbaga makikita mo sa buhay ni Ahab. Kaya mahirap, mga kapatid eh. Di ba? Sa panahon pa lang nila, meron na talagang mga under desire. Di ba? Sobrang tapang ng babae na ito. Kasi si Elijah, ang tapang niya nung kay Ahab. Pero nung kay Jezebel, tumiklop si Elijah. Di ba? Kumbaga, natakot siya, mga kapatid. Grabe yung impluensya ng babaeng ito, mga kapatid. She not only introduced, kundi influence others to turn away from God, mga kapatid. Makikita natin dito ano yung matututunan natin, kaya ano yung makikita natin na example kay Jezebel dito. Ang Biblia ay nagbibigay ng babala sa atin sa pamamagitan ng halimbawa ni Jezebel. Makikita natin na ang maling espiritualidad ay maaaring manghikayat ng iba na sumunod sa maling direksyon. Kaya mag-ingat tayo, mga kapatid, na yung impluensya na meron tayo, i-check natin, ito ba ay dinadala ako sa tamang direksyon o maling direksyon? Di ba magtipon ng mga kakampi upang maisulong ang sariling layunin kaysa sa katotohanan? Ito yung sinasabi ni Preacher Marvin kanina ng ating pastor na pwedeng magdulot po ito ng division, mga kapatid. Di ba? Yun yung union na tinatawag. Di ba? Na mag-ingat po tayo sa mga ganito. Pagka merong ganito, sitahin natin agad. Di ba? Kahit mas matanda sa'yo,
Kahit mas may edad sa'yo, kahit mas matagal sa'yo sa gawain ng Panginoon, huwag kang matakot. Ba't ka na natakot? Ikaw ang nasa tama. Di ba? Alam mong hindi yan ang way ng Panginoon. Alam mong taliwas yan sa salita ng Panginoon. Madalas nagiging pipi tayo. Madalas nagiging bulag tayo sa katotohanan. Binigyan na nga tayo ng bagong buhay ng Panginoon. Binigyan tayo ng pandinig. Binigyan tayo ng paningin. Hindi naman natin nakikita. Mas pinipili pa natin yung utang na loob sa tao. Mas pinipili pa natin, di ba, yung nagawa ng tao na yan sa buhay mo. Dapat hindi. Pagtaliwas yan sa gawain ng Panginoon, di ba, sitahin natin. Magasik ng pagkakampi-kampi at pagkasira ng pagkakaisa. Yun yung sumisira ng unity, mga kapatid. Ang saya dati ng church, di ba? Pero dahil sa emosyon ng isang tao nasira, dahil sa emosyon ng isang Kristiyano, di ba, naghanap ng kakampi. Dapat hindi po ganon, mga kapatid. Dapat ang unity po ng gawain ng Panginoon ang nangunguna po sa atin. Di ba, maghangad ng sariling pagkilala sa halip na luwalatiin ang Diyos. Dapat yung tayong mga Kristiyano, dapat hindi natin hinahangad yung tayo ang naitataas. Ang galing naman ni ano? Di ba, ang daming pinatay ni David. Di ba, 10,000, si Saul, 1,000 lang. Naiinggit tayo sa ganon. May sarili kang buhay. May sarili tayong accountability sa harapan ng Panginoon. Huwag mong pakialaman yung paglilingkod ng iba. Kung nagtatapat siya, dapat ma-encourage ka, magtapat ka rin. Naiinggit lang naman tayo, mga kapatid, pag alam natin na hindi na tayo nagtatapat sa harapan ng Panginoon. Why? Kasi ang nakikita, sino ba ang dapat makita ng Lord? Yung nagfi-faithful o yung hindi nagfi-faithful? Diba, bilang isang magulang, sino ang bibigyan mo ng yung tamad o yung masipag? Diba? Yun nga ang mahirap eh. Lagi nang inuutusan to, naiinggit ka pa, hindi ka na nga pinapakialamanan. Diba, alam niyo, sinabi ko yan eh, meron kaming tinanggal na technical kasi nanira siya. Sabi kong ganon, hindi ko na nga kayo inuutusan, nakuha nyo pang manira. Nasasabi nyo pang mas paborito ko sila, sila nga ang lagi kong inuutusan, ikaw nakaupo ka na lang. Daig mo pa ako nasa aircon, ikaw nakaupo ka din pero wala ka lang aircon. Di ba? Lagi na lang hawak mo cellphone, madalas ganun tayo, mga kapatid. Di ba? Hindi ka na nga gumagalaw, hindi ka na nga nagsosolwining, hindi ka na nga nakikita sa gawain ng Panginoon. Di ba? Tayo pa yung merong lakas ng loob, magselos. Di ba? Hindi mo ba nakikita na sila ang laging nasa initan? Hindi mo ba sila nakikita na sila ang laging nasa gawain ng Panginoon, nagpapagal? Tapos ikaw, minsan ka na lang pumunta sa gawain ng Panginoon, magsiselos ka pa. Di ba nakakaasar siya? Why? Kasi hindi siya tama. Nakakaasar siya, mga kapatid. Hindi siya tama. Yun ang dapat nating iwasan. Pag wala ka ng ginagawa, manahimik ka na lang. Di ba? Makikita natin yan. Malalaman mo yan. Test the spirit, sabi nga, mga kapatid. Kung alam mong ikaw yung nasa tama, huwag kang manahimik. Lalo mong galingan sa gawain ng Panginoon. Hayaan mo yung inggit nila. Why? Kasi hindi naman tayo naglilingkod sa tao. Naglilingkod tayo sa Panginoon. Amen? Di ba? James 3:16, for where envying and strife is, there is confusion and every evil work, mga kapatid. Yan ang sinasabi ko, mga kapatid. Yung inggit na yan, mga kapatid. Di ba? Lalong mas lumalakas yan, mga kapatid, pag alam mong hindi ka na tama sa harapan ng Panginoon. Kasi pag tama ka sa Panginoon, maglilingkod ka lang. Di ba? Magiging masaya ka kung anong achievement nila. Magiging masaya ka kung anong ginagawa nila. Why? Kasi magkakakampi tayo, iisa tayo ng pinaglilingkuran. Iisa tayo ng goal. Makilala ang gawain na ito na maging soul-winning church. Makilala ang gawain na ito na merong integridad at nagtatapat sa gawain ng Panginoon. Amen. Kasi hindi naman ang Lord ang nakikita nila. Tayo yon, mga kapatid. Ikaw at ako ang representante ng Panginoon, ng Diyos, sa mundong ito. So bakit mo siya kakainggitan? Bakit natin sila kakainggitan, mga kapatid? Mga kapatid, mag-ingat tayo sa anumang espiritualidad na nagtataas ng tao kaysa kay Kristo. Ang tunay na spirituality ay hindi naghahanap ng tagapagsunod para sa sarili. Ang tunay na spirituality ay umaakay ng tao kay Kristo.
Hindi natin dapat inaaway yan. Dapat inaakay, dinadala natin kay Kristo yan. Ang tunay na lingkod ng Diyos ay hindi naghahanap ng sariling pangalan, kundi kaluwalhatian ng Panginoon, mga kapatid. Ang katotohanan, dishonest spirituality seeks followers for ourselves, but through spirituality leads people to Christ, mga kapatid. Di ba, ang dishonest spirituality, hindi ka naghahanap ng kakampi. Di ba? Ang honest spirituality ay hindi ka dapat naghahanap ng kakampi kasi ang dishonest spirituality, ang hinahanap niya kakampi niya. Di ba? Hindi yung spirituality na nag-lead kanino kay Kristo, mga kapatid. Advise, measure every teaching by God's word, not by emotions, popularity, or personality. Di ba? I-measure natin ang bawat salita o sukatin natin ang bawat turo sa salita ng Panginoon, hindi sa emosyon, hindi sa popularity o personality, mga kapatid. Di ba? Yan po ang makikita natin kung papaano po sinira, di ba, ng dishonest spirituality ni Jezebel ang Israel, mga kapatid. Kaya ingat tayo, mga kapatid. Tignan mo yung sarili natin, examine ourselves, baka tayo na isa sa ginagamit ng kaaway, kaya nasisira ang gawain ng Panginoon. Kaya hindi makausad ng maayos o mabilis ang gawain ng Panginoon. Kaya nga sabi ng ating pastor, ang hirap isipin na ako o ikaw ang dahilan kaya hindi makausad ng maayos ang gawain ng Panginoon. Tignan po natin, mga kapatid. Magkaroon po tayo ng tamang buhay sa harapan ng Panginoon, yung honesty na tinatawag. Huwag nating gayahin si Jezebel. Dinala tayo ng Panginoon dito para maglingkod ng tama, hindi para magdala ng Diyos-Diyosan sa gawain ng Diyos. No? Huwag pong ganon, mga kapatid. Makita po natin kung paano po sinira how Jezebel, mga kapatid, how Jezebel's dishonest spirituality corrupted Israel. Di ba? Dahil sa dishonest spirituality, sa hindi niya tamang paglilingkod sa harapan ng Panginoon, nakasira po yun sa bayan ng Israel. So check natin yung ating sarili. She introduced, she influenced, mga kapatid. Number 2 po natin, honest spirituality lives the same in public and in private. Honest spirituality lives the same in public and in private. Kanina, dishonest spirituality. Ngayon naman, yung honest spirituality, ang pamumuhay nito is parehas ng pamumuhay sa public and private. Di ba yan lagi ang paalala sa atin ng ating pastor? Mamuhay tayo ng tama. Di ba? Sa loob at sa labas ng gawain ng Panginoon. Di ba? Sa likod at sa harap ng pulpitong ito. Di ba? Sa mata ng tao, lalong-lalo sa mata ng Diyos, mga kapatid. Hindi sapat na mukhang spiritual sa loob ng simbahan. Kasi kung titignan natin ngayon lahat, mukha tayong spiritual. Pero hindi po yun sapat, mga kapatid. Ang tunay na spirituality ay hindi lamang nakikita kapag may nakatingin. Ito ay nakikita kahit walang nakakakita. Why? Kasi meron pong nakakakita sa atin. Siya po yun. Ang pagiging tapat sa Diyos ay hindi lamang sa harap ng pulpito o sa likod ng pulpito, kundi maging sa bahay, sa trabaho, sa ministry, at sa anumang komunidad na ating kinabibilangan. Dapat kung ano yung nakikita ni Pastor dito, ganun din dapat ang nakikita sa atin sa trabaho. Ganun din dapat ang nakikita sa atin sa bahay. Ganun din dapat ang nakikita sa atin sa community. Hindi yung magalang ka dito pero nakikipag-inuman ka pag nasa barangay ka. Hindi yung magalang tayo dito, maayos tayo rito, pero nakikipag-chismisan ka pag nasa office ka. Ikaw panangunguna, tayo panangunguna. Dapat hindi po. Ang isang taong tunay na tapat o anak ng Diyos ay pareho ang kanyang pagkatao sa harap at sa likod ng gawain ng Panginoon. Yun ang tunay na anak ng Diyos. Hindi siya merong dalawang muka. Hindi rin siya may dalawang buhay. Kailangan isa lang ang muka. Kailangan isa lang ang buhay natin. Si Jesus Christ, mga kapatid. Honest spirituality lives the same in public and in private. Di ba? May kita natin na talagang si Jezebel ay wala siyang ganon. Letter A natin,
She used her position to hide her dishonesty. She used her position to hide her dishonesty. In 1 Kings chapter 21, verse 7 and 10. Basahin nyo na lang po ha. So hindi ko na po ito kasi baka magtagal po tayo. So ito po yung kwento po ni Ahab nung gusto niya pong kunin yung vineyard, yung ubasan ni Naboth, mga kapatid. So ito po yun. Hindi naging tapat. Alam naman po natin na hindi naging tapat si Jezebel sa posisyong ipinagkatiwala sa kanya. Why? Sa halip na gamitin ang kanyang impluensya upang itaguyod ang katotohanan, ginamit niya ito upang maisagawa ang kasinungalingan. Kasi hari si Ahab, reyna siya. So, yun nga sinasabi ni Preacher Marvin kanina, yung position. Di ba? Yung power, mga kapatid. Yung credit na meron tayo, papaano ba natin siya gagamitin? Kasi si Jezebel, ginamit niya ang pangalan ni Ahab. Di ba gumawa siya ng letter? Di ba? Sa pangalan ni Ahab, mababasa po natin yan. So she wrote letters in Ahab's name. Ginamit niya ang kanyang otoridad, mga kapatid, and sealed them with his seal, and sent the letters unto the elders and to the nobles that were in his city dwelling with Naboth. Ano pa? Ginamit niya ang mga pinuno ng lungsod. Yun nga po yung mga pinadalhan niya, mga kapatid. At ginamit pa niya ang relihiyon sa pamamagitan ng pag-uutos ng isang fasting para mas magmukhang makatotohanan, mas magmukhang spiritual. No, isipin natin, no, tayo ba is merong karakter na ganito? Magaling tayong magmukhang spiritual para tayo'y paniwalaan ng tao. Kumbaga dinadala natin, kumbaga kinokontrol natin ang isang tao sa emosyon. Di ba? Kalimitan talaga nito, mga kapatid. Kaya Jezebel kasi babae talaga ang kalimitan na kasi kaming mga lalaki, wala sa amin yan. Magkakatampuhan kami sa court. Pero after nyan, magbibiroon na ulit kami. Di ba? Kumbaga, hindi kami ganun kaanong may tawag dito, hindi kami ganun kaano sa emosyon. Di ba? Hindi. Kung lalaki sa lalaki, parang ganyan. Ang mga babae kasi magaling magtago. Di ba? Kumbaga magaling magpanggap. Di ba? Magaling manlinlang. Parang ganun ba yan? Di ba? Makikita natin, mga kapatid, nagbayad pa siya. Nakumuha pa siya ng mga witness dito, mga kapatid. Mababasa po niyo yan, mga kapatid, sa 7 to 10, mababasa po niyo yan. Nagbayad pa siya ng mga witness at sa huli, pinapatay niya rin si Naboth upang makuha ang ubasan nito. Ito ang dishonest spirituality. Magmukhang legal. Magmukhang tama. Magmukhang banal. Pero puno ng kasinungalingan. Di ba? Parang tama siya dun ah. Pag pinayuhan ka, parang tama siya dun ah. Parang tama, parang legal yun. Illegal pala, no? Di ba? Parang banal ah. Nag-pray pa kami. Nilid pa niya ako. Di ba? Ganun yan, mga kapatid. Diyan sisimulan yan. Kaya mag-ingat po tayo. Pero hindi porkit ganun, tama na yun. Di ba? I-test po natin, mga kapatid. Pero puno pala siya ng kasinungalingan. Ganito rin ang panganib sa loob, di ba, na pwedeng mangyari sa church. May mga taong ipinapalabas na sumusunod sila kay pastor. Di ba? May mga pinapalabas na sumusunod sa mga leaders, pinapalabas na sumusunod sa Diyos. Pero sa likod nito, gumagamit ng mga tao para sa sariling layunin. Amen. Di ba? Pinoprotektahan lang pala ang sarili. Naghahanap lang pala ng kakampi. Toko, pastor, oh, kita mo, nagsimba ako. Toko, pastor, oh, kita mo, nagbigay ako. Ang kapal nun, pastor. Di ba? Pero para pala yun sa pansariling layunin, mga kapatid. Amen. Ang hirap nun. Di ba? Nangyayari po yan, mga kapatid. Di ba? Nangyayari po yan, mga kapatid. Nakikipag-usap, di ba? Nakikipag-usap ng hindi alam ni pastor, palihim na nagtataguyod ng sariling agenda. Wala namang ganyan sinasabi si pastor, pero iba yung sinasabi niya. Mag-ingat po tayo doon. Kasi lahat ng activity ng church, binabanggit dito. Lahat ng nilalakad ni pastor, binabanggit dito. Kaya tayo naman, mga kapatid, pag narinig natin, wait lang. Di ba parang wala yan sa announcement ni pastor, confirm muna natin. Dapat ganun. Hindi yung nananahimik tayo, adapt agad eh.
Di ba? Para tayong mga Pinoy, pag suminga ang Amerikano, na-adapt agad natin. Di ba? Dapat hindi ganon. Para tayong magnet, pagka dinigitan ng bakal, kakapit agad. Hindi, test muna natin, mga kapatid. Di ba? Pag alam mo na yan, huy, halika, may sasabihin ako sa'yo. Eh, kay pastor na lang sabihin natin o sa mga leaders. Dapat ganon. Hindi yung ikaw naman, dahil ano ka agad, grabe yung tenga mo agad, ano yun? Latest ba yan? Dapat hindi ganon, mga kapatid. Di ba? Dapat hindi agad yan. Nagkakalat ng sariling pananaw, palihim na nililihis ang iba sa mali na katotohanan sa salita ng Panginoon. Unti-unting hinihikayat ang iba na sumunod sa kanila kaysa sa katotohanan ng salita ng Diyos. Nangyayari ito, mga kapatid, dapat hindi po natin gawin to. Mga kapatid, ang tunay na spirituality ay hindi gumagamit ng tao. You don't need to use others para sa spirituality na meron ka. Hindi. Kung talagang naglilingkod ka sa Panginoon, magliliwanag at magliliwanag ka. Amen. Why? Kasi yan ang ano po sa atin. Ikaw ay liwanag ng mundong ito. Hindi mo kailangan gumamit ng ibang tao para magliwanag. Hindi ikaw si Jezebel. Para maging katotohanan, para mas lalong parang maging totoo ang mga bagay, gagamit ka ng mga tao, ng impluwensya, ng posisyon. Dapat hindi tayo ganon. Hayaan mong magliwanag ka sa pamamagitan ng Panginoon, mga kapatid. Di ba? Makita po natin, mga kapatid, lying lips are abomination to the Lord, but they that deal truly are His delight. Proverbs 12:22. Di ba? Lying lips. Di ba? Yung mga sinungaling na mga labi, mga dila, galit po dyan ang abomination, kasuklam-suklam po yan. Katotohanan, God is not pleased with a leadership built on manipulation, but with a life built on integrity, mga kapatid. Pangit kaya yan. Yun nga yung sinasabi ng ating pastor kanina, pagka merong mga pumutok na mga nasa posisyon, di ba? Tapos pag nakikita mo, parang yung respeto mo, wala na. Di ba? Kaya kailangan, dapat tayo, mga kapatid, God is not pleased with a leadership built on manipulation. Tingin nyo ba na please ang Panginoon kay Jezebel? Hindi. Mga kapatid, but with a life built on integrity. Tanungin natin ang ating sarili, pareho ba ang ating pagkatao sa loob at sa labas ng gawain ng Panginoon? O kung paano tayo magsalita sa harap ng pastor, ganun din ba tayo kapag wala na ang ating pastor? Pagka andyan ang ating pastor, magalang tayo. Di ba? Meron tayong po at opo. Sige po, pastor. Pero pag sa iba, pabalang na tayo. Wala na tayong respeto. Dapat hindi po ganon, mga kapatid. Di ba? Dapat hindi po ganon, mga kapatid. Kailangan nakikitaan tayo ng respeto. Nandyan ang ating pastor o wala man ang ating pastor. Kung paano tayo maglingkod sa harap ng tao, ganon din ba tayo kapag walang nakakakita? Advice, be the same person in private that you claim to be in public, mga kapatid. Be the same person in private that you claim to be in public, mga kapatid. Diba? May kita po natin dyan kung ano po ang ginawa kung ano po ang example na meron, mga kapatid, sa pagiging dishonest. Hindi po siya honest spirituality sa kanyang buhay. In public and in private, si Jezebel. She used her position. Letter B po natin, she protected her image instead of repenting. Instead of repenting, mga kapatid. Alam niyo ba ang ginawa ni Jezebel dito? Hindi naman siya nag-repent Nag-repent siya. Di ba? May kita po natin yan. Di ba? In 1 Kings chapter 9 verse 30. Hindi ko na po basahin nyo na lang po. Dito po natin makikita, isinugo po ng Diyos si Jehu upang ipatupad ang kanyang hatol. Si Jehu po ay isang general na naging hari po ng Israel. Ipinatupad ang kanyang, ito po yung utos ni Elijah sa kanya. Upang ipatupad ang kanyang hatol laban sa sambahayan ni Ahab at kay Jezebel dahil sa kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagpatay sa mga propeta ng Panginoon at maraming kasamaan na kanilang ginawa. Ngunit nang marinig po ni Jezebel na paparating na si Jehu, hindi siya nagsisi. Basahin nga po natin in 2 Kings chapter 9. Tama ba ako? She fainted. 9 verse 30. 2 Kings nga, nasa 1 Kings pala ako. 2 Kings chapter 9, basahin po natin.
Ito na po yung hatol ng Diyos. Kita nyo po Kaya totoo yung sinasabi ni Preacher Marvin kanina ng Bible mismo ng ating pastor. Meron po talagang consequence, merong hatol sa mga dishonest na namumuhay sa harapan ng Panginoon. 2 Kings chapter 9, basahin po natin. 2 Kings chapter 9 verse 30. Ito po. And when Jehu was come to Jezreel, kasi sinabi na yan ng Panginoon Kumbaga, sinabi na ni Elijah yan kung paano mamamatay si Ahab tsaka si Jezebel. Sinabi na po yan. Ito na po yun. Yung nangyari po sa 1 Kings, makikita nyo rin yung kay Ahab. Nung nag-repent si Ahab, pero ganun pa rin, naging dishonest pa rin siya, naging wicked pa rin siya. Tapos yun po yung tinamaan siya ng bow. Yung bow. Di ba, ng palaso. Di ba, yun po yun. Tapos nangyari pa rin kung ano yung hatol ng Panginoon. Ito naman yung kay Jezebel. And she painted her face and tired her head and looked out at window. Di ba? Kumbaga, nag-make up siya. Kaya nga sabi ko, hindi naman siya nag-repaint siya. Tapos nag-ayos siya. Kumbaga, yung bagay na ginawa niya na yun, pagpapakita, yung pride na meron siya. Kumbaga, ayaw niyang makita na kawawa siya. Kumbaga, tinindig niya pa rin yung sarili niya. Yun po yan, mga kapatid. Kasi maraming dito maraming aral dito. Meron pa nga sinasabi, Pastor, parang inaakit niya daw si Jehu. Di ba? Parang ganon. Di ba? Kaya yan, nag-ayos siya nung nakita, narinig niya pa parating si Jehu, nag-ayos siya, mga kapatid. Yun po yan. Sa halip, di ba, sinabi ng Biblia, she painted her face and tired her head and looked out a window. Mas inalagaan niya ang kanyang panlabas na anyo kaysa sa kalagayan ng kanyang puso. Kaya pagka nakita na natin, Lord, ako yan yung dishonest. Huwag mo nang labanan. Huwag ka nang tumindig ng ganyan. Di ba? Huwag ka nang magdekwatro pa. Di ba? Yumuko ka sa harapan ng Panginoon at magsisi dapat tayo. Di ba? Huwag natin siyang gayahin, mga kapatid. Meron tayong pagkakalagyan. Meron tayong pagkakalagyan. Dapat pagka ganito, lumuluhod na tayo kung paano ginawa ni David nung sinita siya ni Nathan. Di ba? Dapat ganun tayo, mga kapatid. Ngunit, hindi nalinlang si Jehu. Bilang instrumento ng hatol ng Diyos, inutos niya, throw her down. Sinabi niya sa mga yunok, hindi niyo iitsa yan? Hindi niyo iitsa, kayo iitsa ko. Natakot sila Basahin niyo po, yun po ang sabi dito. Di ba? Yun po ang sabi rito, mga kapatid. Di ba yung mga kasama niyang mga yunok? Di ba na matagal niyang kakampi? Bumaliktad. Why? Kasi hatol yun ng Panginoon. Wala tayong magagawa pag oras na natin sa harapan ng Panginoon. Kahit sino pa. Kaya nga sabi ng ating pastor, kahit ako pa na pastor nyo, hindi ko mapipigilan pag dumating na ang hatol ng Panginoon. Di ba? Hindi po yan, mga kapatid. Di ba? Initya. Nalaglag, namatay. Kinain ng mga aso. And doon natupad ang hatol ng Diyos na ipinahayag noon sa pamamagitan ni Elijah. Mga kapatid, si Jehu ay hindi dumating upang makipagtalo kay Jezebel. Ang pastor nandito hindi para makipagtalo sa iyo. Di ba? Dumating siya upang ipatupad ang hatol ng Diyos. Ang ating pastor nandito siya to give warning para po sa atin. Para sabihin. Kasi hindi naman alam ng ating pastor ang nangyayari sa buhay natin. Di ba? Kahit nga yung kasama mo sa buhay, hindi mo nga alam. Sa bahay, hindi mo nga alam kung ano nangyayari sa kanya. How much more ang ating pastor? Di ba? Hindi naman natin siya kasama sa bahay. Di ba? Ang tanging meron lang siya discernment, wisdom na nanggagaling sa Panginoon. Yung knowledge and experience, that is wisdom. Di ba? Kaya yung pinapangaral sa atin ng ating pastor, wisdom yan. Knowledge galing sa Bible. Experience galing sa Bible. That is wisdom na nanggagaling sa Panginoon. Di ba? Ipinapaalala nito sa atin na maaaring matagalan ang paghatol ng Diyos. Ngunit, hindi ito mawawala. Maaaring maitago natin ang ating kasalanan sa tao, ngunit hindi natin ito may tatago sa Diyos. Darating ang panahon na ang lahat ng nakatago ay malalantad. Kaya huwag nating alagaan ang ating imahe higit kaysa sa ating puso. Maging tapat tayo sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay tumitingin hindi sa panlabas na anyo, kundi sa ating puso. Ganito rin ang panganib ng isang Kristiyano. Maaring magmukha kang mature Christian.
pwede mong palabasin. You pretend. Maaaring magmukha kang mature Christian, maaaring magmukha kang obedient Christian. Sinusunod mo yung sinasabi ni pastor, 'di ba? Ginagawa mo kung ano yung activity sa church, Maaring magmukhang forgiving Christian ka. Maaring magmukhang spiritual sa harap ng lahat. Pero kung ang lahat ng ito ay panlabas lamang at ang puso ay mananatiling mapanlinlang para lamang itong pintang inilagay ni Jezebel sa kanyang muka, hindi natin malilinlang ang Diyos. Pwedeng yan ay panlabas, pagsunod, pagiging kunwari, mature, panlabas. Pero hindi natin malilinlang ilalabas at ilalabas ng Diyos ang katotohanan. Di ba? Ilalabas at ilalabas ng Diyos ang katotohanan. Ang tao ay maaaring malinlang, pero ang Diyos, hindi. Di ba? 1 Samuel 16:7, For the Lord sees not as a man seeth, for man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart. Amen. Truth, God desires a changed heart, not a polished image, mga kapatid. Alam niyo ang gusto ng Diyos, mga kapatid, yung bagong puso. Hindi yung inayos mo lang na panlabas. Di ba? Pastor, okay na ba to? Maganda na ulit yung barong ko. Di ba? Polish lang. Pastor, okay na ba ito? Nag-soul winning na ulit ako, Pastor. 3 months akong nawala, pero ito ako ngayon. Di ba? Nag-street preaching na nga ulit ako, Pastor eh. Di ba? Pero ang gusto ng Diyos, mga kapatid, ang desire ng Panginoon sa atin, bagong puso. Hindi yung bagong pagpapanggap na meron ka. Mga kapatid, mag-ingat. Walang pintang kayang itago ang tunay na kalagayan ng puso sa harap ng Diyos. Maaaring mapaniwala natin ang tao, pero hindi natin madadaya ang Diyos. At kapag dumating ang panahon ng kanyang paghatol, lahat ng itinago ay malalantad. Do not protect your image more than your relationship with God. Amen. Repent honestly because God looks at the heart, not the appearance, mga kapatid. Diba? Not the appearance. How Jezebel? Number 1 point po natin. Ano yung number 1 po natin? How Jezebel dishonest spirituality corrupted Israel. Number 2 po natin, honest spirituality lives the same in public and in private. Yan po ang ano ni Jezebel. Number 3 po natin, mga kapatid. Jesus is the perfect example of honest spirituality. Jesus is the perfect example of honest spirituality. Pagkatapos nating makita ang buhay ni Jezebel, tignan naman natin ang buhay ng Panginoong Hesus. Kung si Jezebel ay nagtago sa likod ng kasinungalingan, ang Panginoong Hesus ay namuhay sa katotohanan. Kung si Jezebel ay prinotektahan ang kanyang imahe, ang Panginoong Hesus ay inihayag ang katotohanan kahit ito ay naging dahilan ng kanyang pagdurusa sa krus. Hindi nagpinta ang Panginoong Hesus ng isang pekeng pagkatao. Hindi siya nagtago sa kanyang posisyon o sa kanyang pagka-Diyos na meron siya. Pareho siya sa pribado at sa publiko. Kasi si Jezebel hindi eh. Di ba? Kumbaga, feeling nung mga kasama niya, spiritual siya kasi. Sumasamba siya eh. Di ba? Nagpa-fast pa nga siya, nananalangin pa nga siya eh. Pero ang Diyos, mga kapatid, He is the same in private and public. Pareho siya sa harap ng mga tao at sa harap ng Ama sa langit. Di ba? Jesus was honest according to the scriptures, mga kapatid. In 2 Corinthians chapter 5 verse 21, sabi doon, For He hath made Him to be sin for us. We knew no sin, mga kapatid. Di ba? Ang Panginoon po, mga kapatid, siya po ay walang kasalanan, walang bahid ng kasalanan. Di ba siya nga ang nakasunod sa 10 utos, mga kapatid? Makikita natin na hindi nagkasala ang Panginoong Hesus, mga kapatid. Na makikita natin sa Hebrews chapter 4 verse 15, yan po yung mga supporting verse, mga kapatid, na makikita natin na Jesus was honest according to the scriptures. For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities,
but was in all points tempted. Tama ba? Tempted like as we are yet without sin, mga kapatid. Di ba, in John chapter 7, verse 18, He that seeketh His glory that sent Him, the same is true, and no unrighteousness is in Him, mga kapatid. Wala daw unrighteousness, mga kapatid. Di ba kasi galit ang Ama sa kasalanan eh. Nagsarado nga ang langit nung inako niya lahat ng kasalanan natin. Di ba? Yun po yan. Hindi lamang nagsalita si Jesus tungkol sa katotohanan. Siya mismo ang namuhay sa katotohanan. Alam niyo mga kapatid, ito dapat ang buhay na meron tayo. Kung papaano ang Panginoong Yesus namuhay ng merong pagtatapat according to the Scriptures, dapat ganun din po tayo. Kasi hawak-hawak naman ang Bible natin eh. Di ba? Meron naman tayong Bible. Meron pa tayong preaching ng salita ng Panginoon. Ano ba ang dahilan bakit hindi natin makayang mamuhay ng merong honest sa harapan ng Panginoon? Di ba? Ano kayang dahilan, mga kapatid? Hindi siguro ang salita ng Diyos. Hindi rin siguro ang mga tao. Hindi rin lalo ang pastor. Siguro dahil na sa ating sarili. Di ba? Why? Kasi hindi na si Kristo ang nakikita natin. Pag hindi na si Kristo ang nakikita mo, wala na. Lalo pag sarili mo na, pag emosyon mo na. Kaya nga sabi sa Bible, di ba? Looking unto Jesus, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Di ba? Siya ang nagsimula. Di ba? At siya ang finisher ng ating pananampalataya. Mga kapatid, hayaan mo ang Panginoon ang tignan mo sa buhay mo. Kasi hindi ang ating pastor, 'di ba, ang author ng finisher natin. Hindi siya ang magiging huling hindi siya ang tawag dito hahatol sa atin. 'Di ba? Kaya nga sabi sa Bible, 'di ba, thou good and faithful servant. Magbibigay sulit lang ang ating pastor, mga kapatid. Pero ang huling hatol na meron sa atin is ang Diyos, mga kapatid. Di ba? Kaya piliin po natin. Jesus was honest according to the Scriptures, mga kapatid. Wala siyang itinagong kasalanan. Wala siyang dobleng buhay. Di ba? Wala siyang sariling agenda. Di ba? Lahat po yun ay plano ng Ama sa kanyang buhay. Kung pwede lang, lumagpas ang saro na ito. Di ba? Pero hindi po yun nangyari. Ang kalooban pa rin ng Ama ang nangyari sa kanyang buhay. Ang layunin niya ay luwalatiin ang Ama. Dapat yun din ang layunin po natin. Yung bibigyan ng kaluwalhatian ang Lord sa buhay po natin. Hindi po ang tao. True spirituality is living according to God's truth. Not according to man's approval, mga kapatid. Nalala niyo yung sinabi ng ating pastor? Hindi porket approve sa tao, approve na rin sa Diyos. Hindi tayo namumuhay sa approval ng tao. Namumuhay tayo saan? Sa approval ng Diyos. True spirituality is living according to God's truth, not to man's approval. True spirituality is not pretending to be holy. It is living honestly before God, mga kapatid. Diba? True spirituality is not pretending to be holy. It is living honestly before God, mga kapatid. Yan po ang buhay na ipinakita sa atin ng Panginoong Yesus, mga kapatid. Hindi po siya nagpretend. Di ba? Hindi siya nagpretend na holy. Kasi banal siya, hindi siya nagkasala sa harapan ng Ama, mga kapatid. He is holy. Kaya nga ang sabi niya sa atin, di ba, mamuhay tayo ng banal. Kasi siya ay banal, mga kapatid. Di ba? Ang tunay na spirituality ay hindi nagpapakitang banal, kundi tapat na pamumuhay sa harapan ng Diyos. Advice, live with integrity every day. Let your life match what you profess to believe, mga kapatid. Live with integrity every day. Let your life match what you profess to believe. Mamuhay ng may integridad, hayaan mo ang iyong pamumuhay ay tumugma sa iyong pananampalataya. Di ba? Hindi yung you pretend na namumuhay ka sa pananampalataya, pero yung iba naman talaga ang nakikita sa ating puso. Dapat hindi po ganon. Why? Because Jesus was honest according to the Scripture, mga kapatid. He is the best example. Jesus is the perfect, not only the best, He is the perfect example sa pagiging honest spirituality, mga kapatid. Huwag mong tignan
ang iba, huwag kang tumingin sa tao. Tumingin tayo sa Diyos, mga kapatid. Di ba? Jesus was honest according to the scriptures. Jesus remained honest even in difficult situation, mga kapatid. Sabi sa Matthew chapter 15 verse 17 and 9, 'di ba? Ang sabi niya doon, "Ye hypocrites, kayong mga hipokrito." 'Di ba? Yan po ang sabi ng Panginoong Hesus, mga kapatid, sa Matthew chapter 15 verse 7, "Ye hypocrites, will did Isaiah's prophecy of you saying," in verse 8, "These people draweth nigh unto me with her mouth, and honoreth me with their lips, but their heart is far from me." Maaring ganyan, Pastor, thank you sa preaching. Pastor, salamat sa buhay mo. Maaring ganyan lumalabas natin. Pero sa puso, malayo na pala tayo sa Panginoon. Di ba? Kahit tawag dito, malayo na pala tayo sa Panginoon. Iniharap ni Jesus ang katotohanan kahit laban ito sa mga relihiyosong pinuno. Kaya masarap magkaroon ng pastor na walang sinasanto eh. Kahit preacher ka pa, di ba? Pwede niya tayong boldyakin sa pulpito. Kahit matagal ka pang Kristiyano, pioneering ka pa, di ba? Yun yung masarap na pastor, talagang tawag dito, pagsasabihan ka, i-rebuke ka. Di ba? Sasabihan ka ng masasakit. Why? Kasi para sa ikatatama natin. Di ba? Ganun naman talaga, mga kapatid. Hindi niya tinakpan ng pagkukunwari. Tinawag niya itong hipokrito. Di ba? Hipokrito kayo. Kayo, mga hipokrito. Yun ang sabi niya dyan, mga kapatid. Well did Isaiah's prophecy. Di ba? Sinasabi niya yan. Pero sa inyong mga puso, malayo kayo sa Diyos. Di ba? Mga kapatid, in John 18:20, "I spake openly to the world, in secret have I said nothing." Hindi binago ni Jesus ang kanyang mensahe para tanggapin ng tao. Hindi siya nagsalita ng iba sa harap. Hindi siya nagsalita ng iba sa harap at iba sa likod. Kung ano siya sa likod ng pulpito, ganun din siya paglabas ng pulpito. Pag sinabi niyang hindi ka na nagtatapat, kapatid, sinasabi niya rin sa baba ng pulpito, kapatid, hindi ka na nagtatapat sa Panginoon. Di ba? Ayusin natin, itama natin, baguhin natin. Di ba? Hindi siya natakot sabihin ang katotohanan kahit alam niyang ito ang magiging dahilan ng kanyang pagdurusa. Dapat ganun tayo. Preacher pa yan, pag nakita natin, mali, sir, mali yan. Di ba? Bakit hindi namin pwedeng sabihin kay pastor, pastor ka ba? Di ba? Pag alam nating mali, sabihin natin, huwag tayong matakot, mga kapatid. Binibigyan tayo ng sample ng Panginoon. Nakala natin kahit nagpipreach, meron na palang ginagawang kasalanan. Sabihin natin, huwag tayong matakot. Di ba? Yun ang ibinigay na example ng Panginoon. Amen. Mga kapatid, kahit na nasa mahirap kang sitwasyon, naiipit ka, sabihin mo pa rin. Di ba? Hindi tayo papabayaan ng Diyos, mga kapatid. Hindi tayo ipapahamak, di ba, ng pagsasabi ng totoo, mga kapatid. O kahit mapahamak ka pa, di ba, masabi mo lang ang katotohanan, sabihin natin. Di ba? Alam nyo, may mga ibang sekta, ganyan eh. Mga Muslim, ganyan yan. Di ba? Pagka hindi gumagawa ng tama, yung kapatid, yung ano nila, sisitahin nila yan, sasabihin nila yan. Pero pagka alam nilang gumagawa ng tama yan, tapos pinagkakakampihan nila yan. Kasi ganun kaano sa kanila ang pagsasabi ng tama at hindi. Hindi lahat may mga ganun na talaga matitibay talaga ang paniniwala sa mga religion nila. Dapat ganun din tayo, mga kapatid. 'Di ba? Ganun din tayo pag alam mo ikaw ang nasa tama. 'Di ba? Kahit pastor pa ang nakakagawa ng mali, kahit kaibigan ng pastor, chinat ako nito ganito eh. Sabihin mo kay pastor. 'Di ba? Hindi yung naglilihim ka, hindi yung naglilihim tayo. Dapat hindi ganon, mga kapatid. Kung ano tayo dapat, pag nasa taas ng pulpito ng ating pastor, pagbaba, ganon din tayo. Kaharap natin o hindi, dapat tapat tayo, mga kapatid. Amen? Di ba, mga kapatid? Mga kapatid, kung si Jesus ang tanging Panginoon na meron tayo, dapat si Jesus din ang ating halimbawa. Hindi ibang tao. Maging tapat tayo sa ating salita. Maging tapat tayo sa ating pamumuhay. Maging tapat tayo sa harap ng Diyos at sa harap ng tao. Katotohanan,
Honesty stands for God's truth, even when it is difficult, mga kapatid. Honesty stands for God's truth, even when it is difficult. Advice is speak the truth with love and never compromise God's word to gain people's approval, mga kapatid. Di ba? Dapat hindi po tayo, tawag dito, sabihin natin ang katotohanan, huwag tayo magpasindak. Preacher kasi yan eh. Mas matanda kasi sa akin yan, hindi eh. Pag mali, mali. Right. Di ba? Pag yan ay namumuhay na sa dishonest, mga kapatid, sabihin na natin, sa pag hindi totoo sa lingkod ng Diyos, sabihin po natin, mga kapatid. Why? Kasi kailangan po natin maging honest po tayo. Honest to God, mga kapatid. Honest before God, not just spiritual before people. Huwag mo lang hangarin na maging maayos ka sa harapan ng tao. Magmukha kang spiritual sa tao. Pangit yon. Pag wala na yung tao na yan, malungkot ka, madidismaya ka lang. Why? Kasi ang nagiging masaya tayo pag napiplease natin ang Panginoon. Di ba? Kasi meron tayong Holy Spirit eh. Babagabagin ka niyan. Ngayon okay ka, masaya ka kasi grabe yung tingin sa'yo ng mga tao, mukha kang spiritual. Pero pag ikaw na lang mag-isa, kung totoo kang ligtas, babagabagin, ang lungkot niyan, mga kapatid. Why? Kasi alam mo, at the end of the day, darating ang hatol ng Panginoon. That's right. Malungkot yan. Di ba? Bakit ganito ang nangyayari sa buhay ko? Bakit ganito ang nangyayari sa pamilya ko? Bakit ganito nangyayari sa akin? Why? Kasi meron tayong dishonest. Kala mo spiritual ka. Kala mo lang yun. Di ba? Conclusion, Jesus never lied. Jesus never pretend. Jesus never manipulated people. Kasi si Jezebel namuhay sa kasinungalingan. Namuhay sa pagpretend. Namuhay sa pagmamanipulate ng mga tao. But Jesus never, mga kapatid. He always spoke and lived the truth that the Father gave Him. Even when it cost Him acceptance, comfort, and ultimately, His life, mga kapatid. Diba? So, dahil sa pagiging tapat ng Panginoong Hesus, hindi lang yung kanyang comfort, kahit ang kanyang buhay ibinigay niya para sa atin. Ganon siya nagpakita ng totoong pagmamahal sa atin, mga kapatid. Jesus is not only our Savior. He is our example of honesty, honest spirituality, mga kapatid. Hindi lang po natin basta tagapagligtas ang Panginoong Hesus. Siya po ang perfect example ng honest spirituality. Last thing, follow Jesus, not the example of Jezebel. Be honest before God, and your public life will naturally reflect your private walk with Him. Follow Jesus, not the example of Jezebel. Be honest before God, mga kapatid, and your public life will naturally reflect your private walk with Him, mga kapatid. Di ba? Kailangan maging maayos ang ating buhay sa labas, sa loob, mga kapatid. Hindi lang yung public, private, dapat parehas. Kung paano ang Panginoong Hesus naging honest sa kanyang spirituality. So, tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos, dakila sa lahat. Lord, marami pong salamat sa inyong salita na aming narinig sa umagang ito. Pagpalain niyo nga po ang bagay na ito, Panginoon, mula sa pag-aralan namin sa kaninang Sunday School, sa buhay ni Saul, Panginoon, sa pagiging dishonest, Panginoon, na king. At ngayon sa buhay ni Jezebel, Panginoon, kung paano siya naging dishonest, paano siya nagpanggap, paano niya, Panginoon, ipinakita, Panginoon, ng hindi tamang pagsamba, pagsunod. Pero at the end of the preaching, nakita namin na meron palang pinaka-perfect example ng honest na pagsunod sa inyong harapan. Yun ay ang Panginoong Hesus. Kaya tulungan mo, Panginoon, na ang kopyahin namin, ang makita namin, at ang sa buhay namin, Panginoon, na example, ay example ng Panginoong Hesus. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na ito. Salamat sa inyong salita at sa mga kapatiran na nandito at nakinig ng inyong salita. Kaya ang natidalangin namin, pinapasalamatan sa matamis na pangalan ni Hesus. Amen. Okay, maganda yung mga preaching natin ngayon, no? Amen. Amen. So, dalawa lang din ulit.